Walang pagpapalawig sa tigil putukan sa digmaan ng Estados Unidos at Iran, kaya naghahanda ang rehiyon sa panibagong yugto ng labanan. Hayagang tinatawanan ng Iran ang pahayag ni Trump na may kasunduan na sa nuclear program o sa kontrol sa Strait of Hormuz habang may kakaibang pangyayari mula sa Washington. Sinabi ni Donald Trump na sina J.D. Vance at ang delegasyon ng Amerika sa usapang pangkapayapaan kasama ang Iran ay papunta sa Pakistan at darating sa loob ng ilang oras. Sa Tehran, sinabi nilang hindi sila nagpadala ng negosyador sa Islamabad at hindi nakikitang may saysay makipagkita sa mga Amerikanong di umano'y papuntang Pakistan. Pagkatapos nito, ipinahayag ni Trump na handa siyang makipagkita ng personal sa mga Iranian upang makipagkasundo, ngunit idinagdag niyang hindi niya palalawigin ang tigil putukan na paalala ko ay magtatapos sa gabi ng ika-21 ng Agosto. Sinabi ng Iran na hindi nila kinikilala ang ultimatum ng Estados Unidos, hindi nila ibibigay ang enriched uranium sa Amerika o ibang bansa at ayaw na nilang bumalik sa negosasyon. Ako si Alexei Pechi. Pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago magsimula, paki-subscribe sa channel, mag-like, magkomento, at i-follow ang aking Telegram channel na Pechi News. Nasa description ang link. May mga link sa video kung paano suportahan ang YouTube channel na ito. Lubos akong nagpapasalamat sa anumang donasyon o sponsorship mula sa inyo. Opisyal nang inanunsyo ni Donald Trump na hindi niya palalawigin ang tigil putukan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Mahigit isang araw na lang ang Iran para makipagkasundo, pero walang palatandaan na handa silang makipag-usap. Dito, himayin at pag-usapan natin ito sunod-sunod. Ngayon, inanunsyo ni Donald Trump na si pangalawang Pangulo J.D. Vance ang mangunguna sa delegasyon ng Amerika sa negosasyon kasama ang Iran sa Islamabad bago matapos ang tigil putukan sa Martes ng gabi. Pero sa oras ng paglalatala ng video na ito, nakalapag na ang delegasyon sa Islamabad kung paniniwalaan ang mga paunang pahayag ni Donald Trump na nagsabing paalis na raw sila noon. Tulad ng dati, pwedeng magbunga ang negosasyon ng kasunduan o mapalawig ang tigil putukan sa huling sandali. Hindi pa kinukumpirma ng Iran ang paglahok nila at nag-aalala silang baka panlilinlang lang ito ng White House. Kahapon lang, tiwalang sinabi ni Trump na halos sigurado na ang kasunduan. Цитата. Magandang pakiramdam ko, nabuo na ang konsepto ng kasunduan. Sa tingin ko, malaki ang tsansa nating matapos ito. Samantala, binababa ng mga opisyal ng Iran ang inaasahan at tila iniisip nilang tabing lang ang sinasabi ni Trump tungkol sa kasunduan para sa posibleng biglaang hakbang. Sa oras ng pag-record ng episode na ito, hindi pa kinukumpirma ng mga opisyal ng Iran na magpapadala sila ng mga negosyador sa Islamabad at ilang opisyal ng Iran ang nagpahiwatig na ang tunay na layunin ni Trump ay maaring muling simulan ang digmaan, hindi ang makipag-usap. Pinabulaanan ng Iranian State News Agency ang impormasyon tungkol sa mga planong negosasyon at sinabi na hindi makatwiran at hindi realistiko ang mga hinihingi ng administrasyon ni Trump. Ang madalas na pagbabago ng posisyon, tuloy-tuloy na kontradiksyon at patuloy na blockade ay hindi nagbibigay ng malinaw na pag-asa para sa makabuluhang negosasyon. Ayon sa kinatawa ng Ministry of Foreign Affairs ng Iran ngayong araw, malinaw na hindi planong muling simulan ng Tehran ang negosasyon sa ngayon. Kasabay nito, kinumpirma ng kinatawa ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Iran na ipinasya ng Iran na isara ang Armudsky Strait. Ayon sa kanya, dati nang binuksan ang kipot bilang bahagi ng kasunduan sa Washington, ngunit muling pinag-isipan ito dahil sa patuloy na paglabag sa tigil putukan sa Lebanon at blokadang pandagat ng Estados Unidos laban sa mga barkong Iranian. Muling ipinahayag ng Iran ang kawalan ng tiwala sa Washington at binatikos ang mga aksyon ng Estados Unidos. Dagdag pa rito, sinabi ng Iran na hindi nito kinikilala ang anumang ultimatum mula sa Estados Unidos at hindi nito balak ipasa ang kanilang enriched uranium sa Amerika o sa alinmang ibang bansa. Ayon kay Ismail Bagay ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Iran, hindi kinikilala ng Islamikong Republika ng Iran ang anumang deadline o ultimatum para sa pagtataguyod ng kanilang pambansang interes. Ipagtatanggol ng Iran ang kanilang interes kung kinakailangan. Kung may panibagong mapanganib na hakbang mula sa Estados Unidos o Israel, buong tatag tutugon ang sandatahang lakas ng Iran. Gusto kong bigyang diin.
Sa alinmang yugto ng kasalukuyan o nakaraang mga negosasyon, hindi kailanman tinalakay ang isyu ng paglilipat ng mga reserba ng Iran ng enriched uranium sa Estados Unidos o sa alinmang ibang bansa. At sa prinsipyo, ang ganitong opsyon ay hindi kasama sa agenda ng Islamikong Republika ng Iran. Yan ang pahayag. Nangyari ito matapos hayagang magpahayag si Trump ng kumpiyansa sa nalalapit na kasunduang pangkapayapaan. Sinabi niya na pumayag ang mga Iranian na ibigay sa mga Amerikano ang lahat ng pinagyamang uranium nila. Sumunod ang mga aksyon ng Iran matapos tumanggi si Trump alisin ang blockade sa Strait of Hormuz at matapos ding sabihin ng Tehran na may mga bagong maksimalistang posisyon ng Estados Unidos. Dito naganap ang pinakamahalagang pangyayari nitong mga araw. Nagpatawag si Donald Trump ng hindi pangkaraniwang pulong noong Sabado sa Situation Room ng White House kung saan karaniwang pinag-uusapan ang mga susunod na operasyong militar. Pagkatapos nito, agad na naghayag si Trump. Nag-alok kami ng makatarungang kasunduan at umaasa akong tatanggapin nila ito dahil kung hindi, ipapawalang silbi ng Estados Unidos ang lahat ng planta ng kuryente at lahat ng tulay sa Iran. Tama na ang pagpapakabait. Mabilis silang susuko at kung hindi nila tanggapin ang kasunduan, magiging karangalan sa akin na gawin ang nararapat na sana ay ginawa ng ibang mga presidente ng Iran sa loob ng 47 taon. Panahon na para itigil ang makina ng pagpatay sa Iran. Mag-iwan ako ng 3 tuldok. I-share ang opinyon at konklusyon sa comment sa episode na ito. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at mag-like sa channel. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, pwede kayong mag-donate o mag-subscribe sa sponsorship. Paano gawin ito? At ang lahat ng detalye ay nasa video description. Nakasulat din doon, suportahan ang channel ni Alexei Pechi. Pumili kayo ng kahit anong format na komportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Iyon lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.